Marami sa atin ang talaga namang tumatangkilik lalo na sa mga produktong ibinebenta ng mga Muslim, hindi lang sa bangketa, maging sa mga mall. Ang dami nila at napakagagaling nilang negosyante. Kaya naman, nag-feature tayo ng isang Muslim na kung saan ibabahagi niya sa atin kung bakit nga ba napakahusay nila pagdating sa pagninegosyo. Hindi ko na patatagalin. Let us all please welcome ang may-ari ng Diamond Studio by Subir S, ang ating bossing, Boss Subir Salam. Welcome, boss. Welcome. Thank you so much po for inviting us. Bakit nga ba ang gagaling ninyo magnegosyo? Philippines was a Muslim country. And kung babalikan natin ang mga naunang panahon, tulad ng panahon ng aming kinikilalang propeta na si Muhammad, peace be upon him, siya yung naging inspirasyon namin sa lahat ng aspeto ng pamumuhay, lalo na sa pagninegosyo. So yung mga propeta noong mga unang panahon, halos lahat sila ay negosyante. Yes, yes, Okay, yes. so yung traits na yon or yung culture na yon, nadala hanggang sa panahon na yon. Yes, yes, tama boss. So yun pala yung roots no, no? Ang tinuturo sa inyo Yes, po. na mas maganda na maging entrepreneur pa rin. Entrepreneur. Paano ka ba pinalaki bilang isang Muslim? Pinalaki ako ng parents ko sa relihiyong Islam talaga. Kasi I graduated 7 years course of being scholar in our religion sa Islamic Institute or Islamic School. And I also learned Islamic law. Pinalaki na talaga ako ng father ko kasi actually we are 27 siblings. Ang dami. Ang dami. Pinag-aral kami ng father ko sa university or we call in our term madrasa. Nakapagtapos po ako sa South Africa. Pero yung 27 na kayong magkakapatid, ilan ang nanay? 4. Paano ang pamamahala ng isang tatay sa isang pamilya na maraming nanay? Sa Islam talaga, boss, isa yan sa pinakamahirap. Kailangan mong maging equal sa bawat isa. Dapat pantay-pantay. Dapat pantay-pantay. Kapag kaya mo, kunan, yung obligasyon mo, pwede. Pero hindi ito inutos. Hindi siya obligasyon. Kung hindi mo kaya, isa lang. Isa lang. Paano kayo binuhay? Dahil sa pagsusumikap ng father ko rin, in-establish niya yung pinakaunang store niya sa Quiapo. Kayo na isa sa mga nag-start sa Quiapo? Sa Quiapo, yes po. And then nag-migrate kayo, ito naman Green Hills. Yes, yung business trade name ng father ko, which is our family business, is pinangalanan after his name, Jamal Jewelry. Do you think, Boss Subir, may malaking factor ang influence ng religion dito sa Pilipinas kung bakit napakaraming mahirap? 100%. Naniniwala rin ako dyan. Sa dinami-dami ng inaral naming relihiyon, ang Islam ang may pinakanangungunang teachings. Kasi Pagdating sa negosyo. pagdating sa negosyo, hindi lang sa negosyo kundi buong pamumuhay ng tao. Isipin mo boss RDR, kahit yung pagpasok mo sa comfort room, itinuro rin ng Islam kung paano ka pumasok at paano ka lalabas. Mula sa pinakamababa hanggang sa may pinakamataas na trabaho sa pamumuhay ng isang tao sa mundong ito ay itinuro ng Islam with its method talaga kung Yeah. paano ba ito gawin. So ano yung disiplina na meron kayo kung bakit umaasenso kayo sa buhay? Naniniwala kami na 500 years before we are created in this world, lahat ng mangyayari and lahat ng makukuha natin or lahat ng parte natin dito sa mundo ay nakatakda na. Ang natitira na lang sa atin is paano natin to makukuha. Depende na lang yan sa magiging action ng tao kung saan ka pupunta dahil binigyan tayo ng option ng ating Panginoon. Dalawang landas lang naman ang binigay sa atin eh. Papunta ka sa mabuti o papunta ka sa kasamaan. Ilang beses kayong nagpipray sa isang araw? Limang Magkano beses. oras? Alas 4 ng umaga, alas 12 ng hapon, alas 3, alas 6, alas 8. Walang hinto yan. Walang hinto yan. So yun, disiplina rin yun. Disiplina rin yun. Okay, kung di mo papasok sa siya, disiplina. Ilang beses magpipray sa isang araw, disiplina. Disiplina. Ano ba yung mga disiplina ninyo na araw-araw ninyo consistenteng ginagawa mula pagkabata? Pinaka-importante and pinaka-idinidisiplina sa amin ng relihiyong Islam ang pagiging honest talaga. Kasi isipin mo, Boss RDR, no? Kasi bawat religion naman may pinapairal tayong trabaho ng isang tao. Tulad namin, pag naging isang sundalo ng Muslim, parang tinatawag namin sa Islamic term is mujahidin. Yung mga taong nakikipaglaban sa landas ng Allah ay isa sila sa may pinakamataas na dignidad sa relihiyong Islam. Hindi pa sila namamatay is nakatakda na tao sila sa paraiso. Pero may mga tao pang mas sosobra sa kanila. Yung mga businessmans or entrepreneur na may honesty. Yes, yes. So may reward ka agad? Yes, may reward kagad. Maging honest ka lang in doing business, you are the great person in the eyes of Allah. That's how we believe. So kasama sa teachings nyo yun? Yes, yes po, Boss RDR. Okay, so yung honesty may reward. May reward po yan. Lalo-lalo na kung ikaw ay honest na negosyante. Yes po. Kaya Yes po. maraming Muslim ang nagninegosyante dahil may kasamang promise ang Yes pagiging po. negosyante na honest ka pa. Honest po. Ang reward na ibibigay ng Allah sa mga taong nagbibis